Marami po sa atin mga first-time home buyers and wala pa pong idea kung ano po yung basic process sa pag-avail ng bahay. Ang topic po natin ngayon is basic process sa pag-avail ng bahay or ng house and lot. Siguro po sa inyo yung iba curious or wala pa pong idea. Or yung iba naman po nakapag-avail na ng house pero hindi pa rin po nila alam wala pa rin po silang idea ano po yung basic process ng pag-avail ng housing loan. Ang ating pong first basic process sa pag-avail ng housing loan or house and lot is pre-qualification. Ayan. Sa pre-qualification po, tatanungin po kayo ng inyong ahente ng 5 questions po. Ang first question po is, what is your prepared location? Itatanong po namin kung saan nyo po gustong mag-avail ng bahay. Halimbawa po, dito sa Cavite, meron tayong Imus, Tansa, Naik. Ngayon, halimbawa po nakapili po kayo sa Imus, magsasuggest po kami ng project dito sa Imus. Ma'am, ito po ang available nating project dito sa Imus. Ayun po. And second po, looking for RFO, pre-selling, or ongoing construction. Ayan po. Dito naman po sa ating, kung kayo po ay naghahanap ng RFO, pre-selling, or ongoing construction. Yung RFO po, ang ibig po sabihin yan is ready for occupancy. Ibig po sabihin yan ay pwede nyo na pong lipatan. Within 3 to 6 months po is pwede nyo na po yung malipatan. Ito po ay para sa mga kliyente na nagmamadali. Halimbawa po, sila ay nangungupahan and gusto po nila, instead na mangupahan po sila, ay doon na lang po makalipat po sila agad para isa na lang po yung binabayaran nila, yung na-avail na po nilang bahay. And yung isa naman po is pre-selling. Pag sinabi po nating pre-selling, ito po ay para sa mga kliyente na hindi po ito nagmamadali. Bakit po? Pag sinabi po nating pre-selling, 2 to 3 years pa po bago mata-turn over sa inyo yung bahay. And wala pa pong natayong bahay pag pre-selling. And pag sinabi naman po nating ongoing construction, ito po yung nag-i-start na po yung construction. Nasa middle po siya ng RFO at ni pre-selling. And tatanungin po namin kayo, tatanungin namin, Ma'am, sir, are you an OFW, locally employed, or self-employed with business? Bakit po namin tinatanong kung kayo po ay locally employed, OFW, or self-employed? Kasi po, may pagkakaiba po ng requirements na isasubmit po sa amin. Kaya po, nagtatanong po kami kung kayo po ay OFW, locally employed, or self-employed. And tatanungin din po namin kung kayo ay naghahanap ng pag-ibig financing, bank financing, or in-house financing. Bakit namin tinatanong yan? Kasi meron pong project na ang available lang po sa kanila is in-house financing. Meron din naman pong property na ang available lang po is bank financing or pag-ibig financing. Ngayon, itatanong po namin kung ano pong mas prepared nyo na bank na financing ng inyong housing loan. And yun po, itatanong din po namin, how much is your basic monthly income? Ayun po, sa pag-avail po ng bahay, may tinatawag po tayong required income. Halimbawa po, ang required income ng napili nyo po na property is 100,000. Ayun po, dapat po ang inyong basic salary is 100,000. Or kung ang napili nyo po na property is nasa 30,000, 40,000 or 20,000 ang required income, dapat po ang inyong pong basic monthly income is pasok po sa required income na hinihingi ng isang developer. And yung second po is site viewing. Ngayon po, na pre-qualify na po kayo ng inyong ahente, kailangan naman po natin mag-site viewing. Ito po yung titignan nyo yung location ng property, titignan nyo po yung itsura mismo ng property na i-avail po ninyo. And sa atin pong site viewing, magkakaroon po ng discussion about sa property. Kung ito po ay pre-selling, ito po ay RFO or ano po yung square meter, lot area, and kung ito po ay complete turnover, semi-complete turnover, or bare type. And ayun po, discussion about sample computation.
i-discuss naman po doon yung sample computation ng inyong bahay. Kung magkano po ang babayaran nyo sa monthly down payment, magkano po ang reservation, at magkano po ang babayaran nyo sa monthly amortization. May question po kayo, ma'am, what if po OFW ako? Paano ko po makikita yung property? Siyempre, mag-a-assign po kayo ng AIF or Attorney Impact on your behalf po na para makita po nila yung property. Makikita, halimbawa po, kapatid nyo or asawa nyo na nandito sa Pilipinas, sila po ngayon yung titingin ng property, magsi-site viewing, at sa kanila po i-discuss on your behalf yung mga dapat nyo pong malaman about doon sa properties. Halimbawa po, ito si new bill, yan, i-discuss po namin sa inyo kung ano pong meron kay new bill. Ito po siya ay complete turnover and yung kanya pong reservation is 20,000. And ipapakita po namin sa inyo kung ito po, halimbawa yung sample computation ng property na napili nyo. Ipapakita po namin yan, i-discuss natin yung lot area, floor area, and yung TCP, or total package price, or total contract price. And i-discuss din po namin yung down payment, and after po nun, payable. Halimbawa po, si 376,000 po ni down payment, payable po siya in 24 months. And i-discuss namin na 14,000 po ang kanya magiging monthly amortization, ang kanya magiging monthly down payment. And i-discuss din po namin kung magkano yung magiging monthly amortization nyo po, halimbawa po sa bank or sa Pag-ibig financing. And syempre, ipapakita po namin sa mapa kung saan po banda yung napili nyo na unit. Ayan na po. Syempre, after po ng site viewing, at nagustuhan nyo na po, na liwanagan po kayo at na-discuss po sa inyo lahat, reservation process na po. So, sa reservation process po, ipiprepare nyo po yung initial requirements. Ang ating pong initial requirements is 1 month payslip and 2 valid IDs po. And later po, i-discuss ko po kung ano-ano yung mga isasubmit nyo after po nun kasi to follow na po yung ibang requirements. And ito naman po, syempre, choose unit to reserve. Ayun po, makita nyo po sa mapa, ipapakita po yun sa inyo ng inyong ahente. Tapos, mamimili po kayo ngayon dun kung saan po ang inyong gusto na unit or bahay. And reservation fee po. Sa isang subdivision po, may reservation fee. Iba-iba po yan. Merong pong 5,000 na reservation fee, merong 10,000, merong 20,000. Depende po ulit yan sa property na inyong napili. Ayan. Ito po ang requirements ng locally employed. Latest 1 month payslip, 2 valid IDs, company ID, government ID, latest proof of billing address, halimbawa Meralco or Maynilad, birth certificate if single, marriage contract if married, PSA copy po, certificate of employment with compensation notarized, TIN ID, ITR 2316, TIN verified from BIR, Pag-ibig summary of contribution, 2 valid IDs of spouse, and 4 pieces 1 by 1 ID. Ayan po. Sa initial requirements po, once na gusto nyo pong mag-reserve, 2 valid IDs po muna and 1 month payslip. And kung may dala po kayong billing address, pwede nyo na pong isubmit. And ito po yung requirements ng OFW. Latest copy of valid job contract, all pages, plus remittances slips, copy of passport with signatures and other government IDs, residences ID, working visa or working permit, latest proof of billing address. Ayan po, halimbawa po ulit Meralco or Maynilad. Ang gagamitin nyo po niyan is dito po sa Pilipinas. Halimbawa po ang inyong, yun po yung gagamitin yung Meralco proof of billing. And sa birth, kung halimbawa po ang billing is nakapangalan sa kapatid mo, pwede naman po siya magawa ng authorization letter na pinapayagan ka niya na gamitin mo yung proof of billing niya. And birth certificate if single, marriage contract if married, and PSA copy po. TIN ID, ITR, TIN verified from BIR. Sa TIN ID naman po,
kung napili nyo po is pre-selling, marami pa po kayong time para asikasuhin po ang inyong TIN ID. And pag-ibig summary of contribution. 2 valid IDs. Yan po, 2 valid IDs of spouse. SPA, ayun po yung sinasabi ko po, yung inyo pong AIF na kikilos po on your behalf sa processing loan po ng inyong bahay. And ayun po, consularized if abroad, notarized in Philippines during vacation. Yan, once po na na po kayo, bakasyon, notarize nyo na po yung SPA ng inyong, halimbawa po kapatid nyo yung inyong AIF or yung or magulang nyo. And 4 pieces po na 1 by 1 ID, 2 valid IDs of representative. Ayun po, halimbawa po ang inyong pong AIF or attorney in fact is inyong pong nanay, 2 valid IDs lang po niya. Or ang inyong pong kapatid, 2 valid IDs lang din po niya. Ayun na po, after po ng reservation and pagsisubmit po ng requirements, kailangan nyo na pong mag-payment na sa equity. After 1 month po yan, usually ang pag-i-start ng equity. Ayun po, halimbawa po ang inyo pong equity is 300,000 and payable po siya in 24 months, ang inyo pong magiging monthly is 14,000. Ayun po, completion of requirements. Since initial po inyong pinasa, isasubmit nyo na po yung ibang requirements. And sa naman po, payment of monthly equity. Ayun na po, magi-start na po ang inyong monthly equity after 1 month. Ayan po, waiting period na po. So sa waiting period, syempre tapos nyo na pong equity. Halimbawa po, kinash nyo yung equity. Tapos tanongin nyo, ma'am, bakit hindi pa po kami pwedeng makalipat? Syempre po, kung pre-selling po ang inyong nakuha, dapat po 100% na po na house constructed na po yung bahay. Kumbaga, okay na po yung bahay. And yun naman po, kung nagda-down payment pa po kayo, dapat fully paid na po ang inyong equity or down payment. And po, waiting period po yan. Kasi halimbawa po, 24 months nyo po babayaran ang inyong monthly equity. After 2 years pa po, ma-turn over sa inyong bahay. 2 to 3 years pa po yun. And complete buyer's requirements. Yan, ikompleto na po ang mga requirements. And syempre, dapat, bago po kayo lumipat, makompleto na rin po lahat yung line ng power and water facilities gaya ng Meralco or ng Maynilad. And complete property documentation. Syempre, dapat complete na po yung property documentation po ninyo. And ang estimated po niyan sa waiting period is 6 months to 1 year. And sa loan processing naman po, schedule of signing of loan documents. Ayun na po. Magi-schedule po ng signing ng loan docs. And after po ng CI, yung credit investigations, yun po yung tatawag po sa inyo si Pag-ibig para i-check po kung doon po kayo nag-work sa company na yun. And may mga question lang po si CI sa inyo pong company. And Pag-ibig seminar, Pag-ibig loan approval or take out, ayan po, dapat po may loan approval na po kayo or take out na po. Ang estimated po nito is 3 to 6 months. And after po nun, house turnover na po. Sa house turnover na po, yan, dapat po, once na, okay na po, mag-down na po kayo ng monthly amortization. Within 30 days, dapat po nakapag-payment na po kayo ng monthly amortization. And move in peace. Ay, itatanong nyo po yan ngayon sa ahente nyo kung may move in peace or wala. Kasi meron pong ibang developer na wala pong move in peace kasi kasama na po yun sa binayaran nyo sa down payment. Meron naman po na hiwalay pa po yung move in peace. Usually po nagkakahalaga ng 14,000 or 20,000. Mag-ready lang po kayo ng money. Schedule of punch listing or checking of unit. Ayan po, once na magkakaroon po ng punch listing, yun po yung i-check nyo po. Halimbawa po, pupunta po kayo sa property nyo, i-check nyo kung okay po yung mga faucet, yung mga bintana, yung pintura, i-check nyo po yun sa punch listing. Once po na may nakita po kayong problem, halimbawa po may problem sa doorknob, ililista nyo po yun doon. And ayun po, acceptance of key house.
Ayun po. Syempre, hindi nyo po tatanggapin yung susi once na, halimbawa, within 30 days or within 1 month, bumalik kayo, i-check nyo po, ay, meron pa pong sira. Halimbawa, meron pa pong sira sa CR, ganun. Halimbawa, may sira pa sa dingding, may kulang pang pintura. Huwag nyo po muna tanggapin yung susi. Pag okay na po, wala na pong sira, complete na po, doon tanggapin nyo po yung susi. And yung sa house renovation naman po, ayan po, kung kayo po, halimbawa po, gusto nyo pong magpa-renovate, halimbawa po, ang napili nyo is bare type, magpapapintura po kayo, or magpapa-tiles, yan po. So, magsasubmit po kayo nun sa engineering department. And subject to approval pa po yung napili nyong ipapa-renovate nyo sa bahay. And syempre, pag nagpa-renovate po kayo, meron po tayong tinatawag na construction bond, minor and major renovation. Yan po. Once po na kayo po yung magpa-slab, major renovation na po yan. Halimbawa po, magpa-slab kayo sa likod, major renovation na po yan. And ayun po, pag minor naman po, yun po yung magpapatiles kayo, magpapaayos na po kayo sa CR, or ayun po. And yun po, secure renovation permit. And once completed, secure occupancy permit before actual move-in. Ayan po. Maraming salamat po. I hope may natutunan po kayo. Ako po ulit si Angela, property salesperson from Human Shelter. And kung may question po kayo, mag-comment lang po kayo and sasagutin ko po yan sa aking next vlog. Thank you for watching. And guys, kung gusto nyo pa po ng mga ganitong content, i-follow nyo lang po ako and i-like nyo rin po yung aking post. And i-share nyo rin po ito sa mga friends nyo. Maraming salamat po ulit and God bless po.